Hello, Kathden fans! So, itong kasamang lalaki daw ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, nag-post dito, no, ang isang parang admin yata siya or isang fan. Sabi nito, sino si Guy Kath? Sabing ganun dito. Ang alam ko, throwback ang picture na ito, mga kasambreros, magkakasama sina Daniel Miranda. At saka, tapos nakakulay brown. Si Ma'am Kath kasi ay clingy, no? Kahit sa mga boys. Pero ang ko sobrang tagal na nito. Parang Kathniel days pa yata ito, mga kasambreros, kasama dito sina Sir Joshua Garcia, Sofia Andres, no, na kanyang best friend, mga kasambreros, na wife nga ni Sir Daniel Miranda. So parang nagtaka lang siguro itong nag-post na kung sino itong guy. Tapos kasi clingy si Ma'am Catherine, no, dito sa parang dito pa si Miguel Tan Felix, no. Tapos yung ibang mga friends na medyo hindi ko kilala, pero sa isang event yata ito. Tapos nag-picture sila. Pero if I'm not mistaken, kung part ito ng glam team ay malamang, no, kasi sobrang clingy, physical touch talaga yung ni Ma'am Catherine, mga kasombrero, sa sa mga tao, especially mga close niya talaga. Sobrang clingy niya, mga kasombreros. And then ito, binalita sa sa TV Patrol kagabi. Pero alam ko nakapili na sila ng representative ng ng Oscars, 1998 Oscar Awards, mga kasombreros, sa Hollywood nga ng Pilipinas, no, na pelikulang Pilipino na magre-represent sa Amerika, sa Hollywood, sa 98 Oscars, mga kasembreros. So parang tawag dito, late yata itong ng TV Patrol sa ABS-CBN, mga kasembreros, kasi kanina lang nila pinost na yung may 7 entry nga, no, sa na magmumula sa ating bansa, na featured yung of course, no, pinakauna yung Hello Love Again, mga kasembreros, yung Green Bones, yung Food Delivery, yung Sunshine. Tapos nung na-vlog ko na nakaraan, kasi nag-post ang GMA pero titinan ko i-verify ko pa ito, mga kasembreros, kung confirmed na nga, kasi nung after nung P77 yata na palabas sa sinihan nung pelikula ni Ma'am Barbie, parang nag-announce sila na yun, ang Green Bones ang magiging pambato ng Pilipinas sa Oscars, mga kasembreros. So pero umaasa pa rin ako, no, pero kasi basta i-reconfirm ko ito, mga kasembreros, kung totoo nga na Green Bones or hindi pa sila nakapili, kasi parang late yung sa TV Patrol. Pero i-reconfirm natin yan, mga kasembreros. And then ito, nag-post ang isang dun sa may dito, sa may isang video ni Ma'am Catherine, kasi parang parehong parehong endorser ng Shawarma Shack, mga kasembreros. Parang binilik nila si Daniel Padilla as endorser, mga kasembreros, ng Shawarma Shack. Tapos ay natatawa ko dito kasi ito, edited na picture ito, mga kasembreros, na magkasama sila ni Daniel Padilla. Ito ay vinlog ko kahapon, di ba, na spotted si Ma'am Catherine kasama si Mami Min dito. Tapos ang ginawa ng ilang mga Kathniel fans ay inedit nila na kunwari si Sir Daniel Padilla ang kasama ni Ma'am Catherine dito na parang inaakbayan sa likod. So itong mga Kathniel fans talagang hindi rin talaga nagpapatinag, no? Kahit hindi sila makamove on, hindi sila makamove on, mga kasembreros, pati yung ibang aldab. Pero sana, no, magbigay galang na lang, no, kasi ngayon ay single ang Kathden, si Ma'am Catherine at saka Sir Alden, because they're enjoying their individual projects, individual ganap, mga kasembreros. So halatadong edited naman ito, mga kasembreros, which is nauna nating vinlog ito kahapon. Natatawa na lang ako sa mga nagpo-post at saka nagre-repost din ito, na parang umaasa ng Kathniel, mga kasembreros, na magka-comeback sila. So yung sa Shawarma Shack, no, parang lang yun, parang sa trabaho, of course, no, pero never nang babalikan ni Ma'am Catherine si Sir Daniel Padilla, mga kasembreros. And then ito, so nag-post, no, yung isang isang magazine, si Christopher Martin
Sabi niya dito, ayun na, napagod ako kakahabol sa'yo, kainis. Congrats, sumulong na lang tayo ulit. Ito yung time na parang nag-bike sila ng 105 or 106 kilometers, yung na-mention ni Sir Alden, no? Tapos, parang grabe, no? Kahit si Christopher Martin, hindi na nahabol si Sir Alden Richards, mga kasembreros. Grabe, ang tindi talaga ni Sir Alden, kahit na alam nating mas naunang naging atleta. At saka track record, may track record na ito si Sir Christopher Martin nga. Tapos parang awardee na rin siya ng kanyang mga dati na mga track and field sa sports, mga kasembreros. So pero naungusan siya ni Sir Alden Richards, mga kasembreros. So siguro hindi ko alam, baka sa Colnago or something na mas yung brand ni Sir Alden, mga kasembreros, na mamahalin. And then ito, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, parang siya edited na parang doon sa may People Asia nga na awarding, tapos ginawang pinasakay agad si Sir Alden sa helicopter. Grabe. Parang tumagos na lang siya doon sa helicopter, mga kasembreros. Pero ito po ay edited lang. Nakukulitan ako at saka nakukitan, kaya sinishare ko rin sa inyo, mga kasembreros. And then ito, congrats sa Stars on the Floor, kasi yung rating nila nung nakaraang Sabado ay 8.6 ulit, no? Parang yung nakaraan ay 8.6 din yata. Pero yung episode nga nila nung Sabado, August 23, 2025 ay 8.6 ulit, mga kasembreros, which is mataas, no? Kumpara mo sa kung iisipin at saka i-analyze yung mga shows, mga kaso sa particular time slot, mga kasembreros, tuwing Sabado. So sabi ng Stars on the Floor, mabuhay, matalento at kwentong tatak Pinoy. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagmamahal. Dance Universe, kita-kits tayo tuwing Sabado. Stars on the Floor, 7:15 PM sa GMA. So yan po ay post ng Stars on the Floor, mga kasembreros. And then ito, ang cute lang, no? Pinost ng isang Catherine admin, throwback ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Direk Cathy Molina Sampana. So si Direk Cathy ay bata rin dito, mga kasembreros, no? Parang yung kanyang looks ay medyo bata pa. So parang may pahawi siya ng kanyang buhok dito, mga kasembreros, no? Ang cute lang ni Direk Cathy. So medyo bata-bata pa siya dito. So actually, yan lamang sa ating Catherine items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 27, 2025, Miyerkules po. Abang-abang tayo, tomorrow is another day. So alam ko may mga pasabog bukas, no? And naka-ready ng lahat. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title, Deserve Mo To. John 8:32, and you shall know the truth, Jesus Christ speaking, and the truth shall make you free or shall set you free, mga kasembreros, ibang version. Deserve mo to, no? Deserve natin, mga kasembreros, kasi yung title na ito ay nagawa natin dahil sa you deserve the truth, kaya deserving mo, karapat-dapat lamang na tayo po ay malaman natin yung katotohanan, malaman natin yung totoo. Ano nga ba, no? Kapag sa relasyon, I deserve the truth, I deserve an explanation, no? Parang sa pelikula. Kapag sa McDo, love ko to, di ba? Love ko to. Pero tayo po ay deserve natin ng totoo. Deserve natin ng totoong buhay, totoong informasyon, totoong balita, no? Totoong mapakalagayan, no? Totoong kondisyon, totoong information kunwari about sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating asawa, totoong impormasyon na ating nakakalap sa ating paligid, sa ating kapitbahay, sa ating kahit na sino man dyan, sa ating kaibigan. So kapag may mga chika-chika, no, talagang mabilis ang tao. Pero we deserve the truth, mga kasembreros. So kung kaya nagawa natin yung title na to, kasi kapag ang tao mahal mo, ay sasabihin mo ang totoo, di ba? So parati natin narinig sa mga telenovela, na yung mga ganyang, mga kasembreros, no, sa mga relasyon, away-away. So deserve natin, mga kasembreros. And imagine mo, kung tayo ay nabubuhay ng kunwari 2 years, 3 years, tinaguan ka ng katotohanan ng kilala mong tao or ng malapit sa iyo, ng asawang, for example, or ng kapatid mo, or kung sino man diyang BFF mo, tinago yung katotohanan, tapos saka mo nalaman sa ibang panalaman, di ba? Or else mahabang panahon niya tinago sa iyo, tapos binunyag niya, na parang ganun, mga kasembreros, no? So ano mararamdaman natin, no? Maaring galit tayo, we feel betrayed, no? Parang tinraidor tayo,
kasi hindi natin alam ang katotohanan. Okay? But the truth that Jesus Christ speaking right here mga kasembreros ay iba no sa katotohanan, ibang level na totoo ito mga kasembreros or truth na sinasabi ni Jesus Christ. And the word of God no and he himself is the truth ng mga kasembreros. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ dito when wrote by Apostle John. So ang verse na ito sa Gospel of John mga kasembreros ay nagsasabi no speaks to us about the transformative power of truth. Talagang nakakapag-transform no, nakakapagpabago talaga mga kasembreros ang katotohanan. And marami ako mga nakikita mga testimony sa TikTok, no, sa Facebook mga kasembreros na dati ganito sila, pero nung nalaman nila yung totoo, nalaman nila yung katotohanan from the Bible, no? Kasi in-invite sila ng mga friends nila na isang Christian or na mga born again mga kasembreros. Tapos, yun pala. So, nabago sila. No, nabago talaga mga kasembreros yung kanilang mindset, yung kanilang belief, yung kanilang paniniwala, yung kanilang point of view. And then, nabago mismo ang kanilang kilos at gawi mga kasembreros, the way they act, no? Here, Jesus is addressing to a group of people who are listening to his teachings. He assures them that knowing the truth will bring them freedom. But what does this mean for us today? The truth that Jesus refers to is not just any truth, but the ultimate truth found in him. So, yung sabi natin kanina, ito yung sa lahat ng pinaka-totoo mga kasembreros. Kung meron sasabi ang tao, ang mundo mga kasembreros, Jesus Christ is the truth. No? He is the way, the truth, and the life. No? Kagaya nga sinasabi sa John 14:6 mga kasembreros. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So this freedom from sin and bondage is a foundational promise of the Christian faith. So kailangan kasi nating kailangan nating i-embrace mga kasembreros ang katotohanan. Kailangan nating malaman para ma-embrace natin at magawa natin. Kasi kapag hindi natin alam ang isang bagay, hindi natin i-act, hindi natin isa sa pamuhay. So parang yung isang employee, no, bagong hire, tuturuan pa siya ng trainer nang magte-train sa kanya mga kasembreros kasi nga hindi pa niya alam kung anong totoo, anong gagawin. So parang ganun sa buhay natin. Para tayong kung hindi natin alam kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, no, number one po talaga yan mga kasembreros. Kasi parang ganito lang yan another example, kilala kita, ikaw si Roberto. Sabi mo, hindi ako si Roberto, ako si Dennis. Hindi, ikaw si Roberto. So kahit anong pilit na sabihin na ikaw si Roberto, hindi ka magpapadala kasi nga alam mo yung totoo na Dennis talaga ang pangalan ko. Parang ganun mga kasembreros. So tayo din sa buhay natin, kapag sinabi na, pwede naman gawin to, pwede naman magbisyo, pwede naman ganito, pwede yan, asawahin mo yan kung gusto mo kahit may asawa na. Yan, sige, jowain mo yan kahit may jowa na. So ganun. So kapag hindi natin alam ang totoo na mga kasembreros, so yun po yung madali tayong mapipressure, madali tayong madadala at madali tayong matitempt mga kasembreros na gawin ng isang bagay kahit na mali na pala ito sa salita ng Panginoon. Yung Bible kasi yung ultimate pinaka-ultimate, ito yung pinaka-supreme na standard at saka basihan dapat ng way of living ng tao. Hindi yung sinabi ng kapitbahay mo, yung kapitbahay mo naman ay Christian, no? Or kapatiran sa church, no? Okay yon. Kung sasabihin sa iyo ng kaibigan mo or ng tao sa nakakilala mo kung Christian siya at saka base sa Biblia, so yun, go tayo dun. Pero kapag sariling opinion niya lang, sariling point of view na wala namang pinagbasehan na hindi totoo, so mag-isip-isip tayo mga kasus. And definitely, no, you can never go wrong with reading the Bible and obeying what's in the Bible and loving what's in the Bible mga kasembreros. So kung kaya parati kong encourage ng bawat isa na talaga maglaan po talaga tayo ng panahon, no, kung tayo po ay nagpapakain ng ating physical na katawan, dapat po ang ating spiritual soul or spiritual being, yung ating kaluluwa, ay pinapakain din natin mga kasembreros. Kasi wag tayong magpa-traidor, wag tayong magpa-betray mga kasembreros sa salita ng kaaway na mag-inject si Satanas ng doubt. Okay, tama ba talaga to? Pero sabi ni Lord ganito. Sabi ni Lord. So pag nagduda ka na, doon na magsisimula yung totoo ba? So kasi diyan na silo doon na tempt mga kasembreros si Adan at Eva, di ba? Totoo sabi ni Satanas, di ba, nung matandang ahas ng mga kasembreros na si Lucifer na si Satanas mga kasembreros. Totoo ba na sinabi ni Lord na pag kinain mo yung bunga ng kaalaman at karunungan ng masama at mabuti ay mamamatay ka? Sabi
Sabi ni Lord, doon magsisimula mga kasembreros, okay? Yung mga evil at saka small whisper, kapag hindi yan sa Panginoon, dyan tayo madadali. Okay, dyan tayo, kumaga pa, mabibitag mga kasembreros, no? Mahuhuli tayo sa bitag ng kaaway. So, it's really important to really put the Holy Bible, mga kasembreros, or devotional sa ating daily schedule or daily agenda. Let's always seek to deepen our understanding of who Jesus is, allowing that knowledge to shape our lives, guiding us towards greater authenticity and compassion for others. In conclusion, may we continually remind ourselves that the truth will liberate us in ways we can't even imagine. So yun, parati nating tatandaan na kapag nabubuhay tayo sa katotohanan, pinapalaya tayo ng katotohanan, okay? Parati nating sasabi na, ay, yung sa mga pelikula, sa mga telenovela, nakita natin pag naghihiwalay na, tapos iyakan, tapos ganito nga, pinapalaya na kita, no? Yung katotohanan, papalaya sa iyo, so ganun. But more than that, no, ito talaga yung pinaka-totoo sa lahat ng totoo, mga kasembreros. We might find we have more strength, resilience, and joy than we ever thought possible, all rooted in our relationship with the one who is the truth. So, dito lang natin ma-experience talaga yung sukdulang katotohanan sa ating Panginoon, mga kasembreros, which is Jesus Christ, no, God Himself and the Holy Spirit, which is kumbaga sila yung source talaga ng katotohanan. Hindi sila fake news, na hindi sila false information, mga kasembreros, kundi sila yung katotohanan. And Jesus Christ Himself, no, ay talagang totoo sa lahat ng totoo, mga kasembreros. So kung kaya dapat isa pamuhay natin ang katotohanan ito, because when we know the truth and we live by the truth, mga kasembreros, of the Word of God, ay yun po yung ang tawag dito, magpapalaya sa atin. So masaya kaya mamuhay ng malaya, no? Kasi kapag ikaw ay nakakulong sa stress, nakakulong ka sa anxiety, nakakulong ka sa kasinungalingan, parang maya't maya nag-hallucinate ka, baka may manghuli sa akin, baka may ganito, baka mahuli ako ni ganyan, baka ganito, baka... So marami kang mga doubts and marami kang mga hallucinations na may experience, mga customers, kapag nabubuhay ka sa pagkukubli sa kasinungalingan and not sa katotohanan. Alright, so po sa ating Word of God, nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga sweets, and paalam po. I love you.